Minamadali na ng Bureau of Immigration ang pag-downgrade ng visa ng foreign POGO workers matapos ang total ban sa POGO. Sa pamamagitan nito, mapipilitan ng umalis ng bansa ang mga dayuhan. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo. Sa inyo pong record, ilang foreign POGO workers na po yung na-downgrade, yung visa at nakaalis na po ng Pilipinas? Miss Dana. Last week po, yung latest natin na official na tala, mahigit 5,000 na po yung na-downgrade natin. 5,955 visas were downgraded as of September 24. Ngayon po, kinakalap natin yung for this week. Umabot na po ng more than 7,000 yung mga na-downgrade po natin. Doon po sa figures natin last week, kalahati po noon nakaalis na po ng bansa. So mahigit, ayun, around 3,500 po nakaalis na ng bansa. Yun pong That's right po, natitira. nakaalis na po. Opo. Miss Dana, saan po sila nagsistay? Or they can freely go around naman po? After the downgrading po, they are given 59 days to wind down their affairs. So pwede pong magligpit-ligpit sila ng gamit, magpaalam po sa mga kaibigan dito within that 59 period. And after that po, they have to leave the country already. Usually po, they would be staying kung saan yung normal residence nila prior po to the downgrading of their visas. Ilan pa yung kailangang ma-downgrade, Miss Dana? We're expecting po na mga around this figure din po, mga mahigit ilang mga 5,000 pa rin po siguro yung mga i-expect po natin na ma-downgrade sa mga susunod po na linggo. Ang deadline po nito for the voluntary downgrading is October 15. Pag voluntary po, kusang loob silang pupunta at iharap po nila ang kanilang mga sarili sa bureau upang i-revert ang kanilang mga visas from their working visas to the temporary visitor visas before leaving the country. Pag lumagpas po sila doon, ay overstaying. Ganun po ang magiging sitwasyon nila. May namomonitor po ba tayo na lumagpas na dapat lumabas na ng bansa pero hindi pa rin po umaalis? Sa ngayon po, wala pa po because we have to wait until the December 31 cut-off po. Yun din po ang binanggit ng ating Pangulo na deadline till the end of the year for companies to wind down their affairs and for the foreign POGO workers to leave the country. Dalawa po yung dates na tinitingnan natin. Una is yung October 15 cut-off period. Ito yung for voluntary downgrading. So after filing po, maaari na silang umalis ng bansa within the 59 period, no order to leave, basta lalabas po sila voluntarily. After October 15 po, they will be ordered to leave the country already. Maglalabas po ang BI ng kautusan na lumabas po sila ng bansa with a document saying that they are required to leave the country already. Pag lumagpas naman po sila ng December 31, dyan na po magsisimula. Magkakaroon po, mag-initiate po tayo ng deportation proceedings and magiging punitive action po nun for the foreign national is blacklisting. Blacklisting. Yun pong mga nauna na POGO workers, sabi nyo nga po, nag-downgrade na tayo ng around 7,000 and half of those ay umalis na. Yun po ay voluntary naman? Or may mga kaso po itong mga to? Voluntary po na lumabas po yun ng bansa. We are actually working with the Department of Justice and several government agencies po, particularly PAGCOR, para ma-expedite yung process ng downgrading. Kasi alam po natin na marami-rami pa po yung mga for downgrading. And we want to, ensure na may implement po natin to ng maayos. Kanina lang po nagkaroon tayo ng pagpupulong doon sa mga POGO operators for them to be clarified kung may mga katanungan po sila and for them to see the procedure kung paano po yung kanilang pagko-comply doon sa kautusan po ng ating Pangulo. Ito po ang pinag-uusapan natin ng mga POGO workers. Ito po yung mga nagtatrabaho sa legal na POGO. Yes, that's right po. Ito po yung mga legal na may mga lisensya po galing sa PAGCOR, also with the appropriate permits from the DOLE. Iba pa po ang tungkol doon sa mga nagtatrabaho sa mga illegal na online gambling. Kapag illegal online gambling po, wala na pong voluntary period, wala na pong
waiting until December 31. Pag illegal online gambling po, automatic po yan, deportation and blacklisting ang punitive action natin sa kanila. Kasi essentially, they are working here already without permit. Na-deport na ho ba lahat ng dapat ma-deport or may mga nananatili pa rin po sa atin? Majority po ng mga nahuli po ng mga kasamahan po nating local law enforcement agencies have been deported already. But there is still a handful po na naiiwan po in others po like PAOK and NBI. While processing po yung kanilang mga deportation cases as well as yung logistics nung kanila pong pag-alis. Kasi usually po niyan, big groups ang pag-alis po nila. So they could either charter a flight outbound ng Pilipinas po or they could fill bookings po sa commercial flights. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.